So ayan, nandito ko tayo ngayon sa aking carbonizing area na kung saan ay sa lugar na ito ay dito natin inuulin yung mga basurang agricultural gaya ng bunot, pao at mga bulok na kahoy. So dito ho ay yung mga assorted na agricultural waste na gaya ng nabanggit ko kanina ay inuulin mo natin sa lugar na to. So halimbawa dito yung mga bunot, yan, mga bunot, tapos mga bulok na karton, video yan, mga kawayan. So pag nauli na ho yan, ay kukunin ho natin, i-harvest ho natin, at dudurugin natin para makabuo tayo ng charcoal briquette. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa at ano nga ba ang pwede ko pang ma-harvest nito. Okay, so ngayon na. Okay, so ito po yung mga bunot na ating uulingin maya-maya lamang. So ito ho ay aking pinahakot. Yan. So ang kapangunahing raw materials so natin na ginagamit sa pag-uuling ay mga bunot. Okay? So ito yung karton na pinakita ko kanina. Dito natin paniningasin ang ating mga agricultural waste. Yan, may karton. So nung nakaraang linggo ay inipon ko na ho. So dito ayan oh. Halimbawa ito may baon na. So halo-halo na ho yan lahat ng mga pwedeng mauling. Okay, so dito naman yung aking cooling chamber. So yung usok. So yung usok ko ay pupunta ho dyan. So pag nasilaban na ho yan, syempre may usok. Pupunta ho dyan sa tubo. So diretso ho yan dito sa aking cooling chamber. Then yan, lalabas yung exhaust. Then diretso dyan. Tapos may exhaust doon. Ayan. So mamaya makikita nyo ho yan. Kung mamaya uusok ho yan. Yun yung magiging chimney. So dahil ito ang cooling chamber, dito lalamig yan. So pag lumamig yan, ano na siya dito magpapawis. So dito natin ma-harvest yung mokosaho. So yan ho yan. So ito ay magandang organic fertilizer at pesticide. Okay. So ang gagawin ho natin ay sisiliban ho natin ito. Pag napaningas na ho ito ay papasok ho natin dito. So pag nasindihan na ho yan ay sunod-sunod na ho yan hanggang kumalat na yung apoy. At yun na. Doon na tayo mag-start mag-uling. So gawin na natin. So dapat tuyo ang bunot para mabilis kumapit yung apoy. Okay? So para bumilis ay maglagay na rin ho tayo dito ng mga papel. Okay? Para kumapit lalo. Medyo malakas na yung apoy kaya marami-rami na rin yung usok na lumalabas. So meron tayong ginawang chimenea dyan. So ito papakita natin. Hindi na siya makita. Pero yan, chimenea ho yan. So dati wala yan. So medyo kalat. So tingnan natin ng zoom out. Okay, ayan o. Grabe yan, grabe parang nasa langit ka. So ano lang naman yan, sa simula lang naman ho yan. Pero pag mga after ng isang oras, maliit na yung abo niyan, yung usok. So habang naghihintay tayo na magbaga yung mga agricultural waste ay gagawa muna tayo ng parang paste. Yeah, o paste o pantakip doon sa mga butas-butas doon sa ating carbonizing area. So may hinanda ako dito na lupa. Okay. Then ito yung abo. So ang purpose ng abo is that ito yung parang magpapadikit doon sa mga kakapitan itong mga lupa. Kasi kung purong lupa lang, ang ilalagay mo ay malaki ang chance na dumulas ito o hindi dumikit doon sa pader. So lalagyan natin ng abo para mangyari ho yun. Okay? So yan, ganyan lang ho. Actually, meron na ho itong, nahaluan ko na ho ito ng maraming abo. So kapag nahalo na ho siya ng maigi, ay maglalagay na ho tayo dito ng tubig. Okay, so hindi naman masyadong marami. So enough lang maging parang siya lumapot. Okay na yun, kahit lang parang lumapot. So ayan. So ito okay na to, yung gantong texture. So makikita nyo medyo na siya, nahuhulma. So gagawin natin is tatakpan natin itong pintuan dito sa aking carbonizing area. So ngayon malakas ang usok dito. So ang gagawin natin para ma-reduce is tatakpan natin at sisilyuhan natin ang ginawa natin putik. Okay, yan. Sisilyuhan natin. Basa siya kasi para hindi mag-leak yung usok. Na natin siya ng pakunti-kunti.
Okay? So kung mapapansin nyo is hindi ko to nilagyan ng seal dahil dapat lagyan din natin kahit paano ng hangin. Pag tinotally seal natin yan is mamamatay ka agad yung apoy. So we don't want to do that. So kailangan at least paano may baga pa rin sa loob. So dapat maliit lang na leak o butas. Okay na yun. Yan, so medyo kumonte na yung usok. Yan, dahil nasaraduhan na natin. Visible na kahit papano yung chimenea. So ang gagawin natin yung mga gilid-gilid, yung ito, is tatakpan din natin ng putik. Yan, so tatakpan natin ito para yung usok ay hindi mag-leak. Okay? Yan, tingnan, kung mapapansin nyo, umukunti na yung usok. So okay yan, maganda yan. So para maging maganda yung pag-uuling natin is dapat walang hangin na papasok, lalo na kapag kalagitnaan na ng yung pag-uuling. Ang hinahabol natin dito is dapat mauling natin o hindi maging abo itong mga agricultural waste. Para mangyari yan is dapat walang hangin na papasok doon sa loob ng carbonizing area. Kasi once na may pumasok na hangin, magiging abo na siya. Okay, so kapag ang oxygen ay pumasok sa loob, yun yung mga recipe para maging abo itong mga agricultural waste. So dahil kasi simula pa lang natin is linimitahan muna natin pagpasok ng oxygen. So pwede pang pumasok ang oxygen, pero once na nagbaga na is dapat dahan-dahan mo nang binabawasan yung oxygen o hangin dito sa loob. May container tayo sa isang carbonizing area, so puno yan ang ilagay natin. So habang tumatagal, habang nagiging uling itong nasa loob, ay bababa po yan. So ang tendency, yung pagbaba niya, may gap po na matitira sa taas. So ang gagawin natin is re-refillan po lang natin ng additional na agricultural waste. So ganun lang ho ang cycle. So habang nagiging uling ho siya is bumababa agricultural waste, mapupuno lang ho itong lalagyan kapag nauling na yung pinakababa. Okay? So ganun lang ho yung gagawin ho natin. Okay, so tingnan natin. Ayan. So bumaba na yung natin, mga agricultural waste. Punong-puno yan, ngayon bumaba na siya kasi explanation diyan is that na uling na yung nasa baba. So ang gagawin natin is magre-refill ulit tayo ng mga bunot. Okay? So let's go.